Isang gabing nagpabago ng lahat. Isang gabing nagbunga ng 5 anghel at isang lihim na sa paglipas ng maraming taon ay pilit niyang itinago sa dibdib, masakit man, mahirap man. Hindi niya pinagsisihan ang mga bunga, pero ang alaala ng gabing iyon sa Rome, minsan ay parang multo na humahabol sa kanya kahit sa panaginip. Mariela, Hija, ikaw na muna ang representative ko sa event na iyan sa Italy, ha? Biglaan kasi itong meeting ko with the board. Alam mo na, top secret. Sayang naman kung walang pupunta from our company. Ang boses ni Andres de Gracia, ang kanyang amo sa isang maliit na export company, ay tila rumerehistro pa lang sa ulirat ni Mariela. Rome. Italy. Siya. Isang simpleng empleyado lang naman siya. Po. Ako po, ma'am, gulat niyang tanong, halos mabitawan ang hawak na folder ng mga dokumento. Napalunok siya. Ang pinakamalayong narating niya ay Baguio, noong field trip nila nung college. Ikaw na. Book na ang flight mo at hotel. All expenses paid, syempre. Consider this a working vacation, pero make sure to network, okay? Importante yung mga contact doon. Umiti ito at alam ni Mariela na wala na siyang magagawa. Utang na loob. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Malaki ang naitulong ni Andres de Gracia sa pamilya niya, lalo na noong nagkasakit ang nanay niya. Lumipad si Mariela patungong Rome na maihalong kaba at kaunting excitement. Ang sabi ng amo niya, isang malaking gathering iyon ng mga international investors at business people. Ang layo sa mundo niya. Pagdating sa venue, isang marangyang hotel na may mga painting sa kisam na parang sa simbahan, lalo siyang nanliit. Ang mga tao, puro nakagown at suit, amoy mamahaling pabango. Siya, suot ang pinakamatinong bestida na binili niya sa department store, 3 months to pay pa. Humigop siya ng wine, kahit hindi naman talaga sanay, para lang may magawa. Pinilit niyang umiti sa mga taong napapatingin sa kanya, marahil nagtataka kung sino siyang asya ng tila naliligaw. Pinagmamasdan niya ang paligid, ang kumikinang na ilaw mula sa mga chandelier, ang marahang tugtugin ng classical music na hindi niya maintindihan pero maganda sa pandinig, ang mga halakhakan at bulungan sa iba't ibang lengguwahe. Sana lang hindi ako magmukhang ewan dito, bulong niya sa sarili. Mag-isa ka yata, miss? Napalingon si Mariela sa nagsalita. Isang lalaking matangkad, matipuno ang pangangatawan, at may mga matang nangungusap kahit pa nakangiti ito. Moreno, pero halatang may dugong banyaga. Nakatuksedo ito na bumagay lalo sa tindig niya. For a moment, Mariela felt her breath catch. Artista ba to? Hinihintay ko lang yung kasama ko sana, pagsisinungaling niya, na biglang nahiya sa sarili. Sino namang kasama ang hihintayin niya? Mumisi ang lalaki at may kung anong kislap sa mga mata nito. Mukhang na Indian kayata. Lorenzo pala. Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito. Mariela. Ang lambot ng kamay nito, pero may kuryenteng dumaloy sa mga ugat niya. Pasensya na, hindi ako sanay sa ganitong party. Ako rin naman, minsan, sabi ni Lorenzo, kumuha ng isa pang kopita ng champagne mula sa dumadaang waiter at inabot sa kanya. Pero minsan, kailangan nating lumabas sa comfort zone natin, di ba? Para may mga bagong taong makilala. Kumindat ito. Hindi mapigilan ni Mariela ang mamula. May kung anong e-charm B ang lalaking ito na hindi niya mapangalanan. Siguro nga. Pinapunta lang ako ng boss ko, eh. Good for your boss, then. Kasi kung hindi, baka hindi kita nakilala. Muli itong umiti at pakiramdam ni Mariela ay natutunaw siya. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, lalo na mula sa isang lalaking ganito kagwapo at mukhang importante. Sa buong buhay niya, puro trabaho at pamilya lang ang inaatupag niya. Ang mga manliligaw niya noon, naumay sa kanya dahil mas priority niya ang pag-aaral at pagtulong sa bahay. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Tungkol sa trabaho niya, sa trabaho nito na hindi niya masyadong naintindihan pero tunog mayaman, something about investments and properties daw, tungkol sa Rome, tungkol sa Pilipinas. Magaan itong kausap, palatawa at marunong makinig. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, na para bang sinusuri siya, o hinahangaan. Hindi niya alam. Basta ang alam niya, may kakaibang pintig ang puso niya na matagal na niyang hindi naramdaman. O baka nga, ngayon lang.
You have beautiful eyes, Mariela, sabi nito sa isang sandali ng katahimikan, habang nakatingin sila sa isang malaking fountain sa gitna ng hall. Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Nambola ka pa. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Grabe, parang high school. Hindi ako nambobola kapag seryoso. Ang tono nito ay seryoso nga at ang titig ay malalim. Maya-maya pa, nagsimula ng mag-uwian ang ibang mga bisita. Naramdaman ni Mariela ang lungkot. Ayaw pa niyang matapos ang gabi. Ayaw pa niyang mahiwalay kay Lorenzo. Huwag ka munang umalis, sabi ni Lorenzo, na para bang nabasa ang isip niya. Hinawakan nito ang kanyang braso, marahan pero may diin. Samahan mo muna ako. May alam akong lugar dito na maganda ang view ng city lights. Nagdadalawang isip si Mariela. Hindi niya ito kilala. Isa pa, may trabaho pa siya kinabukasan, mamaya pala, dahil madaling araw na. Pero ang mga mata ni Lorenzo, parang nang aakit, nangangako ng isang gabing hindi malilimutan. At ang puso niya, sumisigaw ng tsi. Napabuntong hininga siya. Sige, mahina niyang sagot. Ang ngiti ni Lorenzo ay parang bituin na biglang sumikat sa madilim na kalangitan. Isang desisyon. Isang sagot. Isang gabing babago sa takbo ng buhay niya magpakailanman, kahit hindi pa niya alam sa mga sandaling iyon. Hawak ang kopita ng tsampag na halos hindi nagalaw, sumunod siya kay Lorenzo palabas ng hotel, patungo sa isang hindi pamilyar na gabi sa isang banyagang lungsod. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, pero sumunod lang si Mariela. Ang bawat hakbang niya ay maihalong kaba na parang may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Ang lamig ng gabi sa Rome ay hindi niya masyadong maramdaman, ang init na nagmumula sa pagkakahawak ni Lorenzo sa kanyang kamay habang tinatawid nila ang isang cobblestone na kalye ay sapat na. Sino ba naman kasing mag-aakala? Ako, si Mariela, kasama ang isang Adonis sa Rome. Parang panaginip. Dinala siya ni Lorenzo sa isang lugar na hindi kasing ingay ng hotel, isang maliit na terrace na nakatanaw sa kumikislap na mga ilaw ng syudad. May iilang mesa lang doon at karamihan ay bakante na. Ang hangin ay mas malamig dito pero ang tanawin napakaganda. Parang postcard. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Lorenzo, ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, hindi sa view. Tumango lang si Mariela, hindi makapagsalita. Ang ganda ng tanawin, pero mas naaakit siya sa lalaking katabi niya. Pinaupo siya nito sa isang silyang yari sa bakal at umupo rin ito sa tapat niya. May waiter na lumapit pero umiling lang si Lorenzo. Tila ba gusto niyang solohin ang sandaling iyon kasama siya. Lorenzo's brief internal thought, hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa babaeng to. Simple, pero may dating. At yung mga mata niya, parang nangungusap. Kanina pa sa party, hindi ko na siya maalis sa isip ko. Alam mo, Mariela, pagsisimula ni Lorenzo, habang pinaglalaruan ang baso ng tubig na nasa mesa. Ang tagal ko nang pabalik-balik dito sa Rome for business, pero parang ngayon ko lang talaga na-appreciate ang ganda nito. Bakit naman? Siguro dahil sa kasama ko. Umiti ito at muling naramdaman ni Mariela ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Grabe talaga ang epekto ng lalaking ito. Minsan kasi, kahit gaano pa kaganda ang lugar, kung wala kang kasamang espesyal, parang kulang. Nako, baka naman nasanay ka lang na laging may kasamang maganda, biro ni Mariela, sinusubukang itago ang kilig. Umiling si Lorenzo, naging seryoso ang mukha. Hindi. Iba ka. May something sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Parang matagal na tayong magkakilala. Napalunok si Mariela. Seryoso ba to? O baka naman linya niya lang to sa lahat ng babae. Pero ang paraan ng pagtitig nito parang totoo. Parang may koneksyon silang dalawa na hindi maipaliwanag. Alam mo, para kang kanta, biglang sabi ni Lorenzo. Ha? Bakit naman? Kasi, kanina pa kita hindi maalis sa isip ko. Naals ako sa'yo, Mariela. At kumindat ito. Hindi napigilan ni Mariela ang matawa ng mahina. Ang cheesy mo naman. Pero sa loob-loob niya, para siyang kinikiliti. Ang mga banat ni Lorenzo, kahit corny, ay may epekto sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, mas malalim na ngayon. Tungkol sa mga pangarap nila, sa mga takot, sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Nalaman ni Mariela na lumaki si Lorenzo sa States, pero laging umuuwi sa Pilipinas dahil doon nakatira ang lola niya.
Mahilig daw ito sa sinigang at adobo, taliwas sa itsura niyang pangpasta at stick lang. Si Mariela naman, naikwento ang simpleng buhay niya, ang pagiging breadwinner, ang pangarap niyang makapagpatayo ng maliit na bahay para sa nanay niya. Walang pagkukunwari. Walang judgment. Tila ba sa gabing iyon, dalawang kaluluwa ang nagtagpo at nagkaunawaan sa isang paraang hindi nila inaasahan. Ang bawat ngiti, bawat sulyap, bawat saglit na nagkakadikit ang kanilang mga balat kapag may inaabot si Lorenzo o kapag tumatawa sila, ay nagpapadama kay Mariela ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan o marahil hindi pa nararanasan ng ganito katindi. Hindi nila namalayan ang oras. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag sa silangan. Napatingin si Mariela sa relos niya. 4:00 na ng umaga. Nako, kailangan ko na yatang bumalik sa hotel, sabi niya, may halong panghihinayang sa boses. May kailangan pa akong asikasuhin. Ang totoo, ayaw pa niyang umalis. Ayaw pa niyang matapos ang mahika ng gabing iyon. Tumango si Lorenzo, bakas din sa mukha nito ang lungkot. Hahatid na kita. Habang naglalakad sila pabalik, mas tahimik na sila. Pero hindi awkward na katahimikan. Ito yung tipo ng katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga emosyong umaapaw. Nang nasa tapat na sila ng hotel ni Mariela, huminto sila. Tinitigan ni Lorenzo si Mariela, ang mga mata nito ay puno ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya, marahan. Ang mga daliri nito ay mainit sa kanyang balat. Mariela, bulong nito, ang hininga ay amoy pa rin ng konting wine at mint. Napapikit si Mariela. Alam niya kung anong susunod. At sa kaibuturan ng puso niya, gusto niya ito. Gustong-gusto. At hinalikan siya ni Lorenzo. Hindi iyon mapusok na halik. Malambing. Dama. Puno ng lahat ng emosyong naramdaman nila sa loob ng ilang oras na magkasama sila. Para siyang lumulutang. Ang mga kamay niya ay kusang pumulupot sa batok ni Lorenzo, habang ang mga kamay nito ay nasa baywang niya, hinihila siya palapit. Ang buong mundo ay tila nawala, silang dalawa lang ang naroroon, sa ilalim ng papalubog na buwan ng Rome. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa, mga mata sa mata. Hinaplos ni Lorenzo ang kanyang buhok. Sa dinami-dami ng gabi ko dito sa Rome, Mariela, sabi nito, ang boses ay malambing at may kaunting kalungkutan, ito ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Sana ikaw rin. Isang pangako. Isang paalam. Hindi alam ni Mariela. Tumango lang siya, hindi makapagsalita dahil sa tindi ng emosyon. Hinalikan siya ulit ni Lorenzo, mabilis lang, sa labi. Tapos sa noo. Mag-iingat ka. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood lang siya ni Mariela hanggang sa maglaho ito sa dilim ng umaga. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto, napasandal siya sa pinto, hawak ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakabog pa rin ng sobrang bilis. Ang mga labi niya ay may bakas pa rin ng halik ni Lorenzo. Isang gabing hindi malilimutan. Umuulit-ulit sa isip niya ang mga salitang iyon. At alam niyang totoo. Kahit anong mangyari, ang gabing iyon sa Rome, kasama si Lorenzo, ay mananatili sa puso't isip niya. Isang napakagandang alaala. Isang napakatamis na lihim. Nahiga siya sa kama, pero hindi makatulog. Nakangiti siya habang inaalala ang bawat sandali. Ang kilig. Ang saya. Ang pag-asa. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, sa isang gabi, naramdaman niyang prinsesa siya. At si Lorenzo ang kanyang prinsipe. Nahiga siya sa kama, pero hindi makatulog. Nakangiti siya habang inaalala ang bawat sandali. Ang kilig. Ang saya. Ang pag-asa. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, sa isang gabi, naramdaman niyang prinsesa siya. At si Lorenzo ang kanyang prinsipe. Ang tanong, magkikita pa kaya sila? Walang numero. Walang apelyido. Tanging pangalan lang, Lorenzo at Mariela, at isang gabing puno ng mahika. Napabuntong hininga siya. Ang sarap sa pakiramdam, pero kasabay nito, may kirot. Paano kung hanggang doon na lang talaga iyon? Isang napakagandang kabanata na walang kasunod. Niyakap niya ang unan, na para bang si Lorenzo ang kayakap niya. Naalala niya ang init ng mga kamay nito,
ang lambing ng mga mata, ang tamis ng mga halik. Sana pala hiningi ko man lang ang number niya o kahit apelyido. Pero sa tindi ng emosyon, sa bilis ng mga pangyayari, hindi niya naisip. Parang nasa ibang mundo sila, kung saan ang mga praktikal na bagay ay hindi mahalaga. Ang mahalaga lang ay ang nararamdaman nila sa mga sandaling iyon. Muling sumagi sa isip niya ang mga huling sinabi ni Lorenzo. Sa dinami-dami ng gabi ko dito sa Rome, Mariela, ito ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Sana ikaw rin. Sana nga, Lorenzo. Sana nga hindi mo makalimutan, bulong ni Mariela sa hangin, kasabay ng isang butil ng luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng saya, ng panghihinayang, ng isang matamis na alaala na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Kinapa niya ang kanyang labi. Naroon pa rin ang multo ng halik ni Lorenzo. Isang halik na nagmarka hindi lang sa kanyang labi, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang gabing iyon sa Rome, kasama si Lorenzo, ay mananatiling isang lihim na yaman, isang kislap ng bituin sa madilim niyang langit. Isang gabing hinding-hindi niya malilimutan, kahit pa ang bukas ay walang katiyakan. Dala ang alaala ng mga mata nito at ang pangako sa kanyang mga salita, dahan-dahan siyang dinalaw ng antok, na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi, at isang katanungan sa kanyang puso, magkikita pa kaya kaming muli? Ilang linggo matapos ang kanyang pagbabalik mula sa Rome, isang katotohanang hindi inaasahan ang unti-unting nagpakita kay Mariela. Isang katotohanang kasing bigat ng mundong ipapasan sa kanyang mga balikat. Ang dating sigla niya ay napalitan ng madalas na pagkahilo, pagsusuka tuwing umaga, at isang kakaibang pagod na hindi maipaliwanag. Hindi naman siguro pilit niyang itinatanggi sa sarili. Pero ang takot ay nagsisimula ng kumain sa kanyang sistema. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, palihim siyang bumili ng pregnancy test sa isang botika malayo sa kanilang lugar. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan iyon sa banyo ng kanilang maliit na apartment. Ilang minuto lang at 2 linya ang malinaw na lumitaw. 2 linyang sumira sa lahat ng katahimikan sa kanyang isip. 2 linyang sumisigaw ng isang salitang ayaw niyang marinig, positibo. Napaupo siya sa sahig ng banyo, napatakip sa bibig para pigilan ang hikbi. Hindi pwede to, ang mga luha ay kusa ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang alaala ng gabing iyon sa Rome, ang matamis na ngiti ni Lorenzo, ang kanyang mga halik, ay biglang naging mapait na sampal sa kanyang mukha. Ang gabing akala niya ay isang magandang panaginip ay nag-iwan ng isang napakalaking responsibilidad. Si Lorenzo. Paano niya sasabihin kay Lorenzo? Ni apelyido nito ay hindi niya alam. Paano niya hahanapin ang isang taong tila bula na naglaho pagkatapos ng isang gabing puno ng mahika? At kahit pa mahanap niya ito, ano ang sasabihin niya? Hi, Lorenzo. Naaalala mo pa ba ako?